balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Magbabalik ang karambola kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan de la Cruz, Joel Lacsamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Lahat ng mga sinabi ni Presidente, magbagong puri kayo. Yung 70,000, ang gusto kong mangyari, listan 1,000 na kilometers. na farm to market. Hindi farm to mansion, ha? Ilistan nyo, ha? Ilistan nyo. Nasaan yan? Yun ang importante ron. Oo, pakita nyo. Pakita Resibo. Ang sabi po ng agriculture, kanina, dinidiscuss natin, ang number one na concern ng Pilipino ay inflation. Pagkain. 7 out of 10, inflation, pagkain. Yung pong sunod-sunod 10-point agenda ng DA, ano bang gusto nilang infrastructure? Okay? Ang gusto pong infrastructure ng Department of Agriculture, siyempre, number one dyan yung warehouses. Yes. Okay? Yan yung sinasabi mo, kasama na yung Cold storage. Imbes na yung mga carrots nandun sa Benguet, tinatapon na lang. Kamatis. Kailangan meron tayong warehousing niya. Sabihin niya, modern po. At saka ito, cold storage, mga ganon. At saka ito, complex ito. Hindi yung pari-peraso. Gawin nyo ng one time, big time yan. Yan nga, dapat. Bagsakan na yan, may cold storage, may kompleto na, in other words. Aside from roads, yan ang gusto infrastructure. Number 2, yung sa loob po ng mga agriculture areas. Halimbawa, common community silos. Yan, mga ganon. Hindi bawat farm may sariling silo. Hindi ganon. Meron na sistema dapat na ganon. Cluster yan. Kasama po yan sa warehousing. Okay, yun ang ibig sabihin ng warehousing. I-imbak natin yung mga pagkain na na-produce para hindi agad masira. Okay? Tsaka magiging stable ang prices and therefore kikita ang mga nagtatanim. Hindi yung pag-harvest nila, bagsak ang presyo. Tsaka, hindi sila at saka kikita. Malalaman na rin ng mga traders, etc. Saan sila pupunta. Halimbawa, hindi kagaya nung nangyari ng panahon ni Dar, na sino yun? Nagmamalaki ka, na meron kang baboy, manggagal sa Mindanao, dadali mo sa Manila. Hindi pwede. Dito na. Marlene, turusin mo na dyan sa Pampanga, ito, walang ASA free yan. Lalagyan ka na namin lahat ng breeding farm, etc. Warehouses, cold storage. Pampanga to Manila, mabilis. Ngayon, related po dyan sa warehousing. Ibig sabihin, yung pag-imbak ng pagkain, gusto ng Department of Agriculture magtayo ng mga modern food terminals. Diyan papasok ang real estate. Para pupunta. Parang awa nyo na mga real estate companies. Total kumikita. Yan ang linya ng food na pasukin nyo. Total kumikita na kayo kung saan-saan Tsaka nakakakuha kayo. Saan kumikita? Smuggling, ganon? Hindi sila ganyan mag-compute per square meter. Hindi, per square meter. Parang malakas to. Malakas to. Tsaka malakas din naman. Tsaka si may collateral businesses siya pag meron ka. Kompleto sila. Dapat yung investment houses din. Kasi di ba yung investment houses, naglilikom sila ng mga, ikaw, meron kang extra 1 million lying around. Extra? No, I have no. Sige, I wish we had pero just in case, ililikom yun ng investment houses and to look towards itong mga dapat parang ina-advertise din that these are potential investment areas. Pinopromote, yun ibig sabihin. Yan. We should promote that. Ginagawa naman yun. Sino? Mayroon silang action agenda DTI? Papel na naman. Papel na naman. Papel na naman. Pinopromote nyo. Grabe. Outstanding na din itong sekretary na to Pare, grabe. Alam mo yung FDI, yung food terminal, sumikat sa Pilipino. Yes. Kasi sa Pilipino, kilala yan. Kasi pupuntahan. Sa FTI. Punta FTI. Bababa ako sa FTI. Lahat kilala. Food terminal niya. Isipin mo kung all over the country. Meron kang ganon. Complex Hindi yung isa-isa. Complex. Nakompleto lahat. May kaibigan nga ako, dyan siya nagtayo ng kwan niya. Nag-e-export siya ng, octopus.
Fresh. Sa mga fine restaurants in New York. Sipin mo yun. Nagutom ako. Ay, dyan ang kanyang Di ba ang sarap yan May sa freezer ano? doon, lahat ko malalaki. Napakaganda ng infrastructure. Alam mo yung kanyang... May technique sa pagluto nun. Kaya lang ang talino Kasi ng tumitigas yun octopus. Yung Kaya kanyang nakakaano kainin. Yung van, yung container. Papasok na doon. Agad. Sampa na pantay. So, yung mga kotse niya, pumapasok ng van. Yan ang tawag dito, yung Yung mga tray nila, basta ano yun eh. yung mga forklift. Forklift pala, Nakakapasok ng van yun, tapos diretso na. Hindi na kailangan ng taong magsasampas. Hindi na yun. Refrigerated van, mga ganun. Hindi, pero mabalik tayo. So how do you encourage the private sector para pumunta nga dyan? I mean, sana nga yung magkaroon ng yung Maharlika Fund nga, tie up sila. Kompleto yan. Dyan, meron naman private sector, alam na yan gawin eh. Actually, may mga gumagawa na niya. Kulang lang sa kanila talaga para maging mapakalat yan. No. Halimbawa, meron ka isa. Alam mo na ang technique dyan. Ba't hindi ka pa magtayo sa iba? Anong problema nila? Kapital. Okay. Diba? Kaya nga dyan dapat papasok yung mga bangko, in-amend yung agri-agrar law. Na kasama na yung mga ganyan sa agri-loan. Pero hindi pa nagte-take off yun eh. Diba? Yung kasi dati po, ang mga bangko, 20% ng kanilang loanable fund. Dapat. Agree. Nasusunod ba to? Hindi nga, kasi napaka-limited nung mga pwede. Nagbabayad sila ng penalty. Yun lang. Mas mura nga daw magbayad ng penalty kaysa to risk sa agri. Inabend na yan. So, in-expand po yung agri na yan. Ay, meaning? Halimbawa, warehouse food. Considered agri na yun. Agri na yan. Yung mga kahit process na. Yes. Okay. Food terminal, mag-invest ka ng let's say, ikaw yung masipit na Amerikana. Nagtayo kayong food terminal. Invest na puro kondo. Paano kung imported ang nilagay dun sa warehouse? Agri pa rin siya. Hindi. Yun ang workout yan. Pwede. X% ito, X% production. Ganun dapat. Mayroon. Okay lang sa akin. Hindi, mayroon. Sa akin, kasi pag binigyan mo ng lugar yung mga imports, yung mga locals will also have more. Halimbawa, yung chicken. Nauubusan sila parati ng cold storage, yung mga local producers natin. Kasi yung mga imports ang nag-o-occupy ng mga yan. Okay. So if you make cold storage, even if it's for the purpose of the imported ones, magkakaroon pa rin ng space for the locals. Sa akin yung madali lang ni Secretary Chun yung warehousing at saka yung food terminal project. Laking bagay. Papasok na yan. Kasi pareho makikinabang dyan, consumers and the producers, the farmers. Even the fishermen. Kasi yung cold storage. And then, mo rin, part of the program, together with the LGUs, palakasin mo yung mga palengke. Ayusin mo. Okay. Kasi ang puntahan ng bayan, palengke. Para madali mag-inspect. Pamilihang bayan, lahat, etc. Para madali mag-inspect si Chalex. Para hindi ka na masyado... At least hindi nasisigapan si Chalex. Hindi, tsaka hindi siya na-limited to certain palengke lang. Divisoria lang. Iba-iba pwede. Iba-iba pwede. Then gusto niya yung malapit sa GMA 7, ABS-CBN. Malapit sa TV. Tayo na workout. Pero pwedeng mag-set up yung OB band doon. My understanding is there is such a move. Kasi yung putting up all of these things. Parang yung bago umalis si Presidente, hindi yun ang kanyang mga instructions. Ito yan, ayusin na natin to. We know where we are. We have gaps, etc. Okay. Isama na rin doon yung processing facilities na. Kasama yun. Rekta na kaagad na, kunwari, tomatoes. Kasama na yun. At the same time, I think, in the case of Land Bank and DBP, these are the government banks, limit your loan portfolio na binibigyan nyo dyan sa mga real estate developer. Huwag na kayo sumali dyan. Let the private sector do that for you. Yung Land Bank at saka DBP do it for some other things. Yan, production activities. Huwag na kayo sumali dyan sa... Tignan mo ang portfolio ng Land Bank. Baka mas maraming real estate kaysa sa agriculture. Alisin mo na yung baka, pare. Gagayahin kita. Alisin mo na yung baka. Si Dick... diba? Yan Land Bank po, yung Mega World, yan ang number 1 supporter ng Mega World, yan Land Bank. Kaya nakuha nga, side by side yung project niya, Land Bank Building, sa Ermita, yung dating Pistang Pilipino.
na ngayon ano na siya, hotel at saka Pagcor office. Okay, project po ng Mega World yan. At Land Bank office yan. Land Bank property yan. Yun lang mga dasyon nila ng Mega World. Lahat yun Land Bank. Panahon ni ERAP nung crisis po. Bakit ganyan ang lahat? That's tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na sila. So they've managed to... They have... Nag-translation sila sa... They have good business relations. They have good business relations. Okay yun na. Nag-translation. Hindi ba... From one administration to the other. Pareho rin yan ng isang kaibigan natin na yan. Hindi lang geographically, din hanggang BGC. Ay! Hanggang Spain. Hanggang Spain. Palayo-layo translation. Hindi naman halata nga ni kung paring Harold pinag-uusapan Geronimo ninyo. for national development yan, bro. Talaga. To help build the economy. Ako national development, pasukin nyo yung food Food terminal. terminal. I-ayos ninyo. Hindi ko ma-imagine si Harold would exchange his blazer. Halimbawa, overalls at white boots at napakadaming hairnet. prutas lahat. Oo. Nanggagaling dyan sa area na Silang, Tagaytay, yung mga area na yan. Ni isang food terminal, lahat ng tao nagtitinda sa kalye. Nagpupunta kayong Tagaytay, di ba? Nakikita nyo yan lahat sa kalye. Roadside, Hindi naman kalakihang food terminal lang kailangan mo dyan eh. Kapag nasa roadside dyan, puro traffic pa yan. Saan, sa Tagaytay? Puro condo dyan, tsaka high-rise. Pero di ba, ang daming mong nadadaanan mo. Saan doon? Ibig sabihin, marami nagtatanim dyan. Ang kanilang outlet, magtinda sa kalye. So, ideally, dapat meron ka isang lugar, food terminal, bagsakan. Para lahat ng tao dyan na lang pupunta. parang yung mahogany, di ba? Gusto mong bumili ng steak. Ha? Sa mahogany na market. Mahogany market. Meron pa. So, yung... Pagkatapos mag-golf sa dadaan ko. Yari ka doon. Traffic habuti mo doon. Pero masarap ang doon. Uy, pero ang dinig ko, nandun na rin lang tayo sa banda Tagaytay, kukunti na daw ang naggagawa ng tableya sa Batangas. Oo. Kasi... Nalungkot ako doon Pati kape. Ha? Yung kaibigan ko, binili niya yung isang coffee plantation kung ilang hectares eh. Gagawin nilang retirement village. Yan. So hindi na magtatanim ng coffee. Hindi, baka naman merong farm, yun. Around. Yung retirement village. Baka kasi mga senior citizens gusto. Pag mga ganun na farm, hobby na lang yun. Yung dating coffee noon, talagang coffee business yan. Yan sila. Yung Amadeo. Sa Amadeo. Alfonso Amadeo. Ang ibig mo sabihin yung mga estates doon ay hindi gagawin farm estates? Hindi. Pangmayaman pare. Hindi. Yung mga weekend farmers. Farmers. Yeah. Di na, tumitira na rin sila. Kasi tradition yung tsokolating Batangas. Oo, meron yan. Para ako. Nakikita niyo yung magagandang bahay dyan sa Taal. Di ba? Those were built by coffee and chocolate. Yes. Tradition nun, So, sayang. So, change topic tayo. Si PNP Chief Acorda po, nagsalita. Siguro hindi na makalis. Tukol dyan sa social media. May lumalabas na video na sinasabi, yung picture niya nakalagay doon, at siya raw ang namumuno ng destabilization against PBBM. Napakalayo. Hindi ko nakita yan Video sa YouTube. Kapangalan ko pa yung yung photo. The Vlogger General. May Vlogger General po. Laksamana. Pampanga rin to siguro. Samana. The same spelling? Same okay. Yung hindi, Johnny Macanyas Sr. Macanyas Sr. May middle name yan. Macanyas. Enya pala yan. Okay. Macanas ba? Macanas. Nasa base yan sa Cagayan de Oro. Anong kinalaman nito si Acorda dyan? Ano sinasabi niya? Retire na nga yan. Tsaka delikado sa namumuno ng distab. Sa lahat naman na ituturo nila. Sobrang grabing disinformation. Hindi, mali yan. Hindi talaga. Tsaka, ba't naman niya gagawin? Pa-retire na siya ng March? Pati daw si Amy, sinasabihan si BBM, mag-resign ka na. Ganong klase yung... Hindi naman totoo yan. Grabe.
Grabe. Ano sabi ni General? Naging spokesman ng Army Infantry Division sa Cagayan de Oro. 4th Division. Brig Gen. Saan yan? Saan yung 4th Division? Sa Cagayan de Oro. CDO, okay. Naging commander ng Reserve Command. Reserve. So, hindi siya PM Mayor? So, si Acorda po, galit na galit. And I can understand. Siyempre, in-identify ka, libel na kaagad. Nagsalita dun sa flag ceremony ng PNP. Sabi niya, iyan ang hindi ko pwedeng patawarin. Yung ganyang klase disinformation. Sorry, I kind of missed your filed a complaint. So, Attorney Trichy filed a complaint. How legal is that? City prosecutor. Talagang Demanda talaga. Demanda talaga. Sa QC. Sa QC nagdemanda. Find case dapat ang did dito. Okay. Ayun na nga. Oo, dapat. Complaint lang para nag-complaint lang siya. Parang mangal lang, ha? I wanted to ask him. Case. Ito talaga may pagka-editor mo. Hindi ko gusto siya. Ito na yung mga specific language. Malay ko ba yung umangal lang siya na, nagagalit ako sa'yo. Hindi. Talagang file the case. Baga nag-complaint pa lang yun pag nasa city prosecutor. So, tama yung procedure niya. File siya ng kaso. At least hindi na paiimbestigahan sa PNP. Pero napakalakas. Reklamo na kagad. Naglabas na yun? Talagang ang lakas ng loob nung... Gusto ko kayong hanapin. Ano kayong basis niya? Hindi, ano kayong basis niya? Grobe, hindi nga. Pati sinabi doon ni Senator Amy, mag-resign ka na. Mag-resign ka na, bongbong. Tapos meron siyang statement. Tapos may photo, lumalabas yung photo. Ganong karami ba following nito? Tapos meron pa siya sinasabi doon na whatever I get it. Kung sa labas, makita yan. Makita yan. Gulo ng Pilipinas. PNP chief mismo. Tapos sabi pa daw trending kaya ito. Sabi pa daw ng mga anak ni Senator Amy, yan si Macanas, na for the sake of grandpa, sabihan mo na si BBM. Sa kanya pala galing yun. Anak ng wedding. Sabi ko, ito, wala na ito. Iba ito. Grabe na yun. Yan ang hopeless pag ganyan. Hindi naman warsyak siguro yan. Over. Oh my God. I hate drugs. Oh my God. I hate He went down the slippery slope, Paring Rapi, huwag kang pupunta. Do not even go there. Do not even try. Even on the most boring day na wala kang magawa. Don't do that. Ilan ang nag-share nun? Kasi pati yung kung may dagdag sila. Kung nakarating kay Acorda yan, may kalat yan. Viral siya. Okay. Kung ako, kulang pa yung reaction ni PNP Chief dito. Pigil na pigil pa yan. Pigil yun. Unforgivable lang ang sinabi niya. Yun na yung pinakamatapang na salita niya. Kung si Larry Gadon yan, mula ulo hanggang paa ka. Kung wala siya sa gobyerno. Baka hanapan na naman tayo Kawawa naman si Larry niyayari sa ganon. Huwag naman ganon. Buhay pa rin yung Facebook page ni Ate. Indictment po ni former commissioner, COMELEC commissioner, Rowena Guanzon. Ang sabi ni Office of the Ombudsman. Ni Kamweng. Violation, Republic Act, Anti-Graft and Corrupt Practices. Yan. Ano ibig sabihin na indictment? May probable cause. May probable cause. So, magkakahearing. Si Kamweng ang kasi sinasabi niya. Ano yung sinabi niya? Before during the campaign. During the presidential campaign. Yung disqualification case against BBM. Ang dada nito. Salita si Guanzon. Habang commissioner siya? Habang nape-preempt niya yung case. Disqualified daw si BBM, di ba? Yung sinasabi nila for so many reasons. Hindi nagbabayad ng tax. Mga ganon. Dapat hindi siya pwedeng tumakbo. Parang ang sinasabi po ng ombudsman, yung position niya, she could acquire valuable information to decide on the case. Kasi COMELEC commissioner ka. Tapos nagsasalita ka. Because of your position. Conflict yan. But
prematurely, yung mga information na nakuha mo niya, confidential information by nature, you reveal in public. Siya yung naghahandle, siya yung hearing, siya yung naka-assign na com doon sa kaso na yon. Presiding siya doon sa division. Hindi. Talaga siya. May probable cause. Siya. Nagdemanda probable cause lang naman. It doesn't mean guilty siya, ha? Probable cause, meaning aakyat siya sa Sandigan Bayan. Meron daw halimbawa, sabi po nung complaints against sa Guanzon. Sa mga TV interviews. Yes. Meron na raw po nagbotohan sa COMELEC division, yes. At dinidisqualify na si Marcos. Di ba? Yes. So, yan yung nag-away sila ni Ami, yung isang commissioner. Di ba? Yan yung nag-away sila. Kasi sabi niya, parang pressure niyo ako, etc. Marami rin siyang sinabi tungkol kay Amy. Well, now she has her day in court. Hindi, tama naman. And she's a good lawyer, ha? This will be good to follow. Magaling na abogado yan si Oo. Ba't niya ginawa yun? Feared yan. Then let's see. Let's see kung ano yung defenses niya, di ba? Probable cause lang to. Tingnan natin sa court. She will file a motion for reconsideration daw. Siyempre, standard yan. Standard yan. Pag hindi ka nag-file ng motion for reconsideration, diretso sa court. Kasi daw, ang dahilan niya, defective yung finding ng ombudsman. Kasi she did not disclose any information. Yeah. That's a good pero factual yung argument niya. She did not disclose. Pag factual kasi, posibleng sabihin ng ombudsman, di akyat natin sa trial para dyan kikilatisin. Whether or not the evidence is valuable. Parang ganon. Hindi, MTV interview. Factual kaya nga, factual yung magiging, kikilatisin niya yun ng Sandigan Bayan kung ano yung sinabi niya during the press con will constitute divulging information. Noon nagpa-interview siya, wala naman daw na deliberation ang as a commission. But she was ganyan walang deliberation. Ano ang akin dinisclose? Sige nga. Hindi naman kami nag-uusap. Na walang deliberation, dinisclose mo nga yun. Wala naman deliberation. Ibig sabihin yung sinabi ko doon sa interview. Hindi galing sa deliberation. Mo, love naman natin si Kongwing. Kaya nga gusto ko makita to. Wala naman deliberation. Let's see. Ano to, ha? Hindi naman kami nag-uusap pa Walang deliberation. So, wala pa raw pong desisyon. Let's see. Na pwede niyang disclose. It just so happened na hindi siya qualified. Tingnan natin. Pero sinabi niya, talagang i-disqualify ko yan. Ako, this should be, ibig sabihin, masaya itong interview? Oo. Sabi niya kayo, walang deliberation na gano'n. That one is not a crime. I-disqualify na yan ng COMELEC Ayun. Kumbaga, kung nag-lie siya during an interview, hindi yan crime. Yung crime, yung pagka... si Miriam, I lied. That's it. Sabay tawa, di ba? So, let's see. Alam niya kumbaga sa akin, I don't count this out. Maganda nga na may probable cause. Tingnan natin kung ano mangyayari sa Sandigan. Tsaka ibang usapan ng Sandigan Bayan. I'd rather face 1,000 judges than face the 3 justices of a Sandigan Bayan Court. Division. Umapir ako dyan. And some of them... Iba rin sila. Pero iba talaga. Kasi justices ang kaharap mo, tapos 3 sila. Para ka na rin humarap sa Court of Appeals. Ganun ka din yun. And yung iba dyan, grabe yung paano magdi-disclose ng hindi nangyari? Oo. Wala naman deliberation Di ba? In a weird way, it does make sense. Pero sinabi mo, i-disqualify na si BBM. So kaya nga pupunta tayo sa Sandigan Bayan. Basta wala. So di ba, sa akin, tama yung decision ni Ombudsman. Okay. You take it to the Sandigan Bayan para sila yung mag-weigh ng evidence na yan. So yung MR ni Com, tingin ko madidismiss yan. Fearless forecast lang. I could be wrong. But, yun nga, tingin ko, Sandigan Bayan haharapin. Yan natin makikita. Masaya yan.
Masaya yan. Yan natin makikita ngayon kung yung special prosecutor ng ombudsman. Medyo, sino ba ngayon? Wala, dati si Justice Sandoval. Ewan ko kung sino yung special prosecutor ngayon. Ngayon related po, election na. Yung pangalawang bidding for the automated election system. Nung Lunes po, isa nag-submit. Isa-isa, Miru Systems Company Limited. Pag loan bidder, Korean company. Ano yan? Failed bidding. Hindi ba? No, not necessarily. They accepted parang eligible. Ginawa siya. No, kasi kung qualified ka, then they will have a pwede yan. Pwede yan. Post-bidding. Sino ba tong Miru na to? Kasi diba, naman na Miron ng ano to? Hindi. Kasi pwede yan, kunwari, 3 yung bidders, pero na-disqualify yung dalawa. Isa lang yung qualified. Yes. Pwede yun, sila yung or, pwede kang mag-declare ng field. Pwede kang... Nung unang bidding po, nag-submit na yung bid na yan. Pero, declared ineligible by the COMELEC. Kasi po, walang English. Walang English translation. Napaka-loko naman magbibid nito, walang English. Susunod na yung translation. Nag-tip na muna siya. Baka malate Baka malate South Korean company po yan. Okay. Leader of the consortium yan. It's a consortium. It's a consortium, At almost 18 billion ang bid nila. Yes. Ang mangyayari dito usually, pag loan bidder, Post-qualification. Kung okay ka, i-accept yung bid mo. Baka i-accept yung bid mo. Pag hindi in-accept yan, negotiated na. So, then there can be a third bidding or negotiated ka na. So, may bumaba na tourism sa Miru Systems. Ano yung ba na? Democracy Philippines. Ano sabi? Kasi yung... Pinsan ba ni Papu yan? Malapit na. Malapit na yan. Hindi ko alam kung pinsan. Hindi, but I want to know. Ano Makakamag-anak. Ano yung reklamo? Hindi ko lang narinig to ito daw po catastrophic failures. You mean meron silang previous in Iraq and in Congo. Yung Miru Systems. That never stopped Smartmatic before. Iraq and Congo, Hindi ko alam kung etong Democracy Philippines related sa PAPU o related sa Smartmatic. Hindi ko alam. Democracy Watch pala. Democracy Watch Philippines. Sino yan? Baka daw gusto nyong investigahan, COMELEC. Miru Systems, So, if you have information, kayo na, magbigay na kayo na information sa may alam kayo. Oo. Pero aside sa kanila to sa Miru, there were other bid who bought bid documents. Pero hindi last minute, hindi na nag-submit. Sayang yung bagay. Sayang yung siguro nakita nila, wala tayong panalo. Sayang lang ever. Ibig mo sabihin, kinausap na sila ni Miru. Batas na kayo. At ang Miru had catastrophic failures. Tingnan nga natin. Sa liit ng mundo. I wouldn't dismiss the kailangan tingnan natin, syempre. Baka naman imagination. Pero tingnan natin. Yung mga catastrophic failures, ginagamit ko lang yun sa mga DTI campaign. Oo nga to use that pero sa DTI ano ba? Paano yung reversal na? Ano yung yan opposite yung DOT campaign, tourism. Okay. Catastrophic failure. Nagabalik ka karamon. Catastrophic. Oras natin. 9:33 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambeko sa DWIZ. Palito Karamola, kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joy Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Hindi pa. Hindi, baka alis na raw si Paring Jonat. Dahil pupunta pa siya ng Tagaytay. Hindi bibili ng tsokolate at kape. Meron pong meeting doon. Mali na naman. Sayang. Bakit? Wala, nagbilin sana, di ba?
Kape man lang, di ba? Okay. Marami pong nagtutulak ngayon, i-review daw yung franchise ng NGCP. Isa dyan yung anak po ng presidente, si Representative Ferdinand Alexander Marcos, known as Sandro. Okay. I-review daw yung franchise ng NGCP after the blackout in the entire Panay. Yung grid, subgrid po ang tawag dyan. Si Kong Sandro ang nag-suggest ang nagsasabi i-review. NGCP. Hindi ko alam kung engineer to si Sandro or what, o kung anong information na natanggap niya. Pero yan pong yung power, it's highly technical sector. Hindi kahit sino, basta-basta pwede na lang mag-comment. Maski ba congressman ka. Okay? Hindi ho ganyan. Hindi ganyan. Ngayon, marami na naman nagsasabi, bilin na lang daw ng Maharlika Fund. Yung share ng NGCP. And everything. Ganito history ho na NGCP. Okay. Yung power natin dati, lahat ang may-ari niya, Napocor government. Napansin noon na in trouble talagang Napocor, napakalaki ng utang. Okay? Okay. Tapos sinasabi, because of that, yung financial burden, affected na yung operations ng Napocor. Deteriorated. So, naisip natin to privatize everything. Pinaghiwalay-hiwalay yan, generating, distribution, and transmission. Nasa gitna yung transmission. Yung power generating po, lahat yan na-privatize na yung pag-aari ng Napocor. Yung transmission, whatever little was there, na-privatize din po yan. Tapos nag-invest. Ang naunang nakabili niyan, transmission, ay yung grupo nila Enrique Razon, na siya po nagpapatakbo din ng Manila International Container Port, yung ICTSI, at saka yung casino, yung Soler. At saka nag-invest na rin po sa Manila Water. Nasa tubig na rin siya. Sila yung nagpatak. Kasama niya dyan, si Walter Brown. Who is Walter Brown? Walter Brown, sikat na negosyante ito. Nag-real estate din yan, yung mga ganyan. Walter Brown. Power, pinasok nila. Nagkagulo-gulo sila sa NGCP. Bumitaw po itong grupo ni Ricky Razon. Ang nakabili niyan, yung SM Group. Si Big Boy, Henry C. Okay? So ngayon, ang lumalabas, tuwing magkakaroon ho ng brownout, ang sinasabi ng Department of Energy, palagi, automatic. Ni walang investigasyon, ni ho, ni ha, wala. Kasalanan ng NGCP. Under Popolutilla, yan ho ang sinasabi, palagi ng Department of Energy without any investigation. Nangyari kasi yan nung Abril last year, nagkaroon din ng brownout. Diyan. Immediately, sinabi ng Department of Energy, kasalanan ng NGCP. Okay. This time, yun na naman, immediately, sinabi ng Department of Energy, kasalanan ng NGCP. Why? Una-una daw, noong imposible daw na sabay-sabay mag-shutdown ang mga power plants. Kapag nag-shutdown daw yan, kasalanan ng transmission. Okay? Pinakita sa kanila yung datos na stable ang system. Maski noong alas 12 ng hapon, nag-shutdown unexpectedly, hindi scheduled. Yung isang power plant, stable pa rin. Kakayanin. Hanggang mag-resume siya, kakayanin. But all of a sudden, nung 2 o'clock, meron pong unscheduled din, for no reason at all, up to now, walang explanation kung bakit nag-shutdown. Sino yan? Yan pong power plant na yan, yung Palm Concepcion Power Company. Yan din po yung nagkaroon ng problema noong Abril last year. It's the same company na unscheduled shutdown. Okay? Yan po. So, sabi ngayon bigla ng Department of Energy, mali pala.
Hindi pala fault ng fluctuating power ng transmission. Pero dapat ang NGCP, yung window na yon from 12 o'clock to 2 o'clock, dapat nagpa-brown out na kayo sa mga ibang lugar dyan sa Panay para ma-prevent yung tripping nung iba pang power. Ibig sabihin ng Department of Energy, you should have done something. Dapat meron kayong crystal ball. Yeah. Na nung alas 12 na nag-shutdown yung isang power plant, dapat alam nyo na ng alas 2 magsha-shutdown yan Concepcion Power Company. Ano ibig sabihin niya? So ito iniisip ko dyan. Kailangan psychic ka. Psychic. Bakit laging problema ng messenger? Bakit ang pinapatay nyo lagi yung messenger? Parang messenger lang yung transmission dito eh. Ang talagang problema po ng bayan, kulang na kulang sa kuryente. Anong i-distribute mo? Ano itatransmit mo? Tapos meron pang walang kaabog-abog magsha-shutdown na power plant. Yeah. Sino ba yan? PCPC. Sino may-ari niyan? Surprise! Who? Walter Brown. Surprise! Walter Brown. Walter Brown. Okay. So, pero ang sabi po niya, nag-divest na siya. Hindi natin alam. Wala pang disclosure. So kung sakali magkaka-imbestiga everything dyan, dapat ipatawag niya ang PCPC. Bakit kayo nag-shutdown? You mean hanggang ngayon di pa nila alam kung bakit nag-shutdown si walang reason si na binibigay. Ang PAM Concepcion, wala po reason na pero sinabi na nila, NGCP, kayo may kasalanan. Pero hindi pa nila alam kung bakit nag-shutdown si PAM. Basta kasalanan ng NGCP. Nag-shutdown ng mga power plants. Kasalanan ng NGCP. So sinasabi mo, there's more than meets the eye sa mga shutdown na yan. Sa shutdown na yan. Could be. Kaya kailangan na investigasyon. Tsaka bakit biglang-bigla, wala pa investigasyon and everything. Ang lahat, including this Sandro Marcos, nagsasalita. Hindi ko alam kung engineer siya. I don't know. Alam ko nag-aral sa London yan. Hindi ko napag-aaralan yan dun. Yung mga ganyan. Economics. Yata siya. LSE siya, di ba? LSE? Maski nga engineer, hindi master yung mga yung system na ganyan eh. Hindi ko alam bakit bigla siya nagsasalita na gano'n. At pinatulan naman ng media. Kasi how can he not support? His father already said kasalanan ng NGCP. So tanggalan ng franchise. Tapos na yung in-establish na yung di ba? Mali nga yung maski si BBM, maski presidente siya. Nagsalita siya ng gano'n na wala pa investigasyon based on the statement of Department of Energy. Sinabi ko na nga sa inyo, flawed, error yung statement ng Department of Energy. Tingin magkakaproblema kasi sa Department of Energy, ang may kasalanan, NGCP. Bakit hindi tignan talaga lahat yan? Mga sinabi nga natin kahapon, ang dapat tignan talaga dito, yung buong EPIRA law. Is it working? Kasi po ang nangyari sa atin, na-control yang ng ilang grupo, yung power sector. So wait. Yang sa generating plant, iilang grupo lang ang nakakontrol niya. Power generation particularly. Ngayon, is that to our advantage? Question. Doon sa, a small group nga lang nagko-control sa power generation. The pie becomes much juicier pag pati yung distribution. Siyempre, monopoly ka na eh. Under the EPIRA, hindi pwedeng ikaw may power distribution ka at ikaw din na may-ari na NGCP. Hindi pwede. Kaya dapat meron kang dami sa power corporation. Dami ka naman kagad do. May issue ng anti-dummy law. Pero, anti-dummy law. Meron ba recently na ang katakataka dyan, yung distribution at saka yung generation, na-i-connect. Pwede kang may-ari ng distribution like more sa Iloilo. Which controversially took over sa PECO noong 2019. At pwede ka rin mag-may-ari ng power generation. Pero kapag inanalyze mo yung business, ang dapat magkakampi dyan, pwede may-ari. Transmission at saka distribution. Kasi line business po yan.
Transmission, ang distribution is basically transmission na tingi. Retail. It's the last mile kung tawagin. Yung transmission yun. Yung power generation, walang kinalaman yung distribution dun eh. Ang dapat nga pwede dyan na very related yung distribution tsaka transmission. Pero bakit nangyari na yung distribution tsaka generation pwedeng iisa lang may-ari? Why? Nilakad ho yan nung ginagawa yung EPIRA. Ang naglakad niyan, siyempre, sino ba yung may distribution at may power generating businesses noon? Di yung mga Lopez. Ganon. So yung EPIRA na yan, nagkaroon din ng lakaran yan eh. Isang nakakatakot na provision dyan, yung pass-through. Kapag ikaw power generation at ERC lang po ang nagde-decide nito, lahat ng increase ng iyong gastos, automatic, papasa mo sa consumer. Wala nang hearing-hearing yan. Wow. Marami pong mga ganyan na power generating companies binigyan ng ganyang provision o authority ng Energy Regulatory Commission. So yung setup natin na free market at ang magre-regulate ERC, ang nakakatakot doon yung regulatory capture. Kasi sa kanya lang tayo aasa eh. Para maayos yung free market na yan. Ang free market po, napakadaling mandaya. Magtutuusin. Sa tubig, ano? Para yung ERC, kailangan bantay na bantayan. But the main question is, hanggang ngayon, hindi pa po sinasagot, bakit nag-shutdown yung palm conception? Para At nung nag-shutdown siya, 70% ng power na wala na, and therefore hindi na nakakayanin ng mga natira. And therefore nag-tripping din sila. Ayan ang tanong. Soften the ground and pave the way for a certain scenario. So ang key dun, yung palm conception power, bakit nawala? At hindi napapaliwanag hanggang ngayon kung bakit sila unscheduled and nag-shutdown. Hanggang ngayon, hindi alam yun. Sila na yung pinakamalaking power plant nung oras na yon na tumatakbo. Okay? Tapos, hindi ho nadidiscuss yan. Bagkus na nangyayari, NGCP ang tinuturo. Parang silang talagang... although may mga senador ho, halimbawa, si Francis Escudero, sabi niya, teka muna, massive power outage. Alam natin nag-shutdown ang power plants. Bakit kasalanan ng NGCP? Walang power Anong i-transmit ng NGCP kung walang power? Okay? Ginagawa daw pong scapegoat or whipping boy. Okay. Tuwing may mangyayari daw masama sa energy sector, NGCP may kasalanan. Okay? Ito ba dahil sa may investment dito ang China? Hindi natin alam. Ang sinasabi po ni Escudero, heavily regulated yung power sector. Hindi ka makakakilos kung walang approval ng Department of Energy. Kaliit-liitang bagay. Lahat yan may approval ng Department of Energy. Okay. So kapag may failure dyan, sa energy sector, pwede mo sisihin ng Department of Energy. Bakit hindi nyo nabantayan yan? Bakit ang sisi puro NGCP? Convenient kasi hindi kumikibo ang NGCP. In the eyes of the public, hindi sila kumikibo dito yung pagtatakpan ko yung sarili ko, maninisi ako ng iba. Total, hindi naman sasagot yan Di ba hindi sumasagot ang NGCP? Puro na lang sila. It is unfair that nasa amin. Yung ganun-ganun lang, ba't wala silang tinuturo? Sinabihan po ni Escudero yung kanyang mga kasama sa Senate tsaka sa Congress. Wala pa tayong alam. Ngayon, naninisin na tayo. Ba't hindi muna natin tignan? I-review natin yung entire energy in this industry. Kung ano ba talaga nangyayari dyan. Okay? Lagi po natin sinasabi rito, nung panahon ni Alcusi, dapat 15,000 megawatts ang capacity na natayo.
ang naitayo noong 2000. Okay. At tayo dadamputin yan. Di ba? Sa ngayon, ano yung nag-generate na? Meron Sa ngayon, kaya because of that, ang nipis-nipis ng ating reserve. Kaya pag merong ganyan nag-brown out, tapos pag merong nag-shutdown na power plant, tapos tayo. Siguradong brown out. Hindi lang po yun. Pagdating ng mga summer months, na kapag nagkaroon na ng El Nino at yung mga hydroelectric plants natin, konti na lang ang contribution ng power generation. At nilusob na ng mga dikya. Dikya talaga. Yung mga dams. Napakanipis ng ating reserve. Yellow alert tayo na yellow alert every summer. Kaya naman DOE is looking at the big picture, bro. Renewable energy sources, ganyan. Pero ang problema nga ni Gatchalian hanggang ngayon di niya pa nakukuha ng Senado yung energy plan na pinangako ng Department of Energy nung isang taon pa. Yun lang. Ang magpa-public hearing daw po dito ay yung Energy Committee ni Senator Raffy Tulfo. Yan. Magpapa-hearing siya on NGCP? Ewan ko. Kung NGCP, di nag-abala ka pa mag-hearing? Si Hontivirus. Ano to? Pangalan ni Model? Senator Risa. Sinisi rin po NGCP. Kasi remiss daw sa kanyang obligation to transmit electricity wherever it is needed. Paano mong sasabihin transmission? Wala kang itra-transmit Kumbaga sa nagdi-deliver. Hindi ho natapos yung damit Paano i-deliver yan? Okay. So pag walang kuryente, mali yung nagdi-deliver. Ba't hindi ka nag-deliver ng kuryente? Para kang nagalit sa Grab driver. Bakit? Dahil kulang yung dinala niyang Nagalit ka din sa mensahero. Grab driver. Grab driver. Yan po ang sabi ni Hontiveros. Well, wala naman tayo maaasahan talaga dyan. Kasi daw po, hindi raw kumilos itong NGCP. Ayan. So, ibig niya sabihin, dapat crystal ball nga ang NGCP. Anyway, magkakahiring dito. Sigurado tayo. But the main thing here is, napakamahal pa rin po ng kuryente rito sa atin. Magkano sa Mindoro, parin Joel? Magkano? 24 pesos. Kilowatt hour. Ang average sa buong Pilipinas, nasa 15 per kilowatt hour. Pero sa Mindoro, 24. Bakit meron diba, gano'n? mas magastos mag-produce dahil luma yung mga planta Ganon? Maaari. Diesel. Mas mahal. Ang dinig ko ho dyan, isa sa mga contributory sa taas ng singil natin, recently na-approve na ho ng Department of Energy yung tinatawag na ancillary service. Yan yung ang power ho kasi ang NGCP. Namimili yan ng mga power plants na pwedeng gamitin nilang pang-control. Okay. Kasi merong mga power plants na naka-reserve lang dyan, standby kayo. Pag nagkaroon halimbawa ng fluctuation ang voltahe, ipapasok mo yan. Okay. Kumbaga reserve yan. So whether or not ginagamit nyo yan, binabayaran natin yan. Kasi kumbaga siya yung control mechanism Okay? Ang nangyari daw po, dati kasi, ang may hawak niyan, halos kontrolado, ang Aboitiz Group. Yang ancillary. By the billions po yan. Na wala namang nagpo-produce, binabayaran sila. Nung hawak nila rason niyang NGCP, Aboitiz ang may hawak niyang ancillary service. Now? Nung dumating na yung grupo ng SM, Shumart, nakita nila, ang laki-laki ng binabayaran sa ancillary service. Dahil nakita nila, ang mahal ng diesel. Okay? Ang ginawa po ng NGCP noon, nagpa-bidding. Okay. Nagpa-bidding.
nawala yung Aboitiz Group dahil puro diesel sila, mahal sila. Okay? Ang nangyari ngayon, during the term of Cusi, gusto niyang baguhin ang reglamento para dyan sa ancillary service. Okay. So, paulit-ulit, kailangan yung pabidding, at yung mga bidding terms of reference, ang nagdi-decision bale, Department of Energy. Okay. Under Popo Lutilla po, si Popo Lutilla na ngayon ng Department of Energy, siya, alam naman natin galing sa Aboitiz Group yan. Okay. Nagkaroon na finally ng bidding. Alam niyo kung anong clincher? Ang nakakuha pong pinakamaraming nakuha dyan, Aboitiz Group. Okay. Yung mga diesel nila, mahal nun. Anong clincher? Ang rule ng Department of Energy, hindi naman rule, sinabihan nila ng GEGCP. Pag nagpa-bidding kayo, tanggalin nyo na yung factor ng cost. Okay. So kahit na mahal, okay. Hindi na tinitingnan. We are blind to cost. So kahit nandito yung presyo ng diesel at nandito yung presyo ng coal, wala na yan. Erase nyo na yan. Ano mga factors? Iba-iba. Kung ano-ano. Basta yung kakayahan, yung reliability, whatever. Management style, whatever. Reliability. Ako, ano mga kalokohan? Ang number one dyan dapat cost, di ba? Ba't yun ang tatanggalin mo? And yet, yun ang na-swing under Popo Lutilla ng Department of Energy dyan sa bidding ng NGCP. Doon ko nakikita talaga na sobra ang maniobra dyan sa power sector. So hindi ka magtataka kung yung cost ng brownout ng Panay kasama sa maneuver. Okay. Na dapat yan ang imbestigahan ng ating mga mambubutas, mambabatas. Hirap kasi magsasalita ka na lang kasi anak ka ng presidente. Sisisihin mo yung NGCP from out of nowhere, from out of the blue. Hindi ko alam kung that helps in stabilizing the business community, the situation in the country. Di ba ang problema natin sa foreign direct investments is yung lack of infrastructure, among which is yung power sector. Saka mahal. Bukas may istorya ako, may pumasok na customs yung binanggit mo kanina, the Maharlika Fund, Hindi, si speaker naman na nagsabi, mahirap na bilhin mo na lang Maharlika, bilhin mo na lang NGCP. Transmission yun ang kailangan natin, Hindi, tsaka nandyan na yung investment na yan Wala nang bago, so gagamitin mo yung pera. So yung pera ng Maharlika, ibibigay mo dun sa mga investor na NGCP. Tapos yung investor na NGCP, ilalabas yung pera. How is that helping the country? Kailangan greenfield operation, yung from the ground, tayo. So hindi pa tapos itong power situation natin. I think itong nangyari sa Panay, ano pa lang ito, indication of things to come. Malalim-lalim mga problema natin Small sa power. comfort para sa mga taga-Visayas, sa Western Visayas, bro. Maraming salamat sa pagsubaybay sa karambolan nitong araw na ito. Ang tabayanan, susunod na programa, Ronda Pilipinas with award-winning Dennis Antenor Jr. on behalf of Conrad Banal. Ba yung award-winning? Award-winning din yun. Actually, pinapatunayan yung mga ganyan. Pinapatunayan. On behalf of Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joey Laksamana, we'll see you tomorrow. Ako po si Pixie Cruz Angeles. Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.